nagbabalik na naman tayo dito sa ating YouTube channel. At ngayon, dahil nga tapos na tayo ngayon mag-camping, last episode natin, o yung comeback video natin is yung pagka-camping namin. So ngayon, syempre, back to original content tayo, syempre, ang pagluluto! Yes! Magluluto na ulit tayo dito sa YouTube natin. Ang lulutuin ko, yung most requested ng mga tao na laging hindi ko alam bakit sila lagi nagpapaluto sa akin ng pagkain na to o ng dish na to eh. Chef, maluto ako ng kaldereta! Hazel, magluto ka naman ng kaldereta. Namimiss ko na yung kaldereta mo. Laging ganun. So, ngayon, ang gagawin natin ay kaldereta since meron akong pupuntahang isang event and plano ko magbaon. So, ngayon, yun ang content natin para tipid tayo, okay? So, wag tayo magpatumpik-tumpik pa. Let's get it on. Okay, ang unang gagawin natin, syempre, ihiwa-hiwain natin tong mga pagulay ng taon, yung carrots at patatas. Ayan. Ngayon, pinabalatan ko na to kay Hazel at gagamitin natin yung bagong-bago kong kutsilyo from Japan. Ang ganda! So, ngayon, ikakat lang natin to ng mga ganyang atake. Talim! Ako talaga, favorite ko yung kaldereta. Kasi mahilig ako sa mga ulam na masasarsa, like menudo, kaldereta, mechado. Kaya napansin nyo sa Luto Na by Hazel Sheffy, ang halos lagi kong niluluto, mga masasarsa. Kasi yun talaga yung favorite kong kainin. At dahil nga favorite ko siya, gusto ko maging favorite nyo din, di ba? Charot. Pero yun nga, mas gusto ko talaga yung mga masasarsa kaysa sa masasabaw. Feeling ko kasi pag kumakain ako ng may sabaw, para ako may sakit. Kasi usually yung may mga sabaw, kinakain ko lang yun kasi pag may sakit ako, pag may nararamdaman ako. So kapag matik yun, kapag nagpaluto na ako dito sa bahay ng, uy, luto naman kayong tinola, uy, luto naman kayong nilaga, alam na nila ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, either gusto ko lang talagang kumain dahil nga kasama na siya sa araw-araw na lutong bahay or may nararamdaman ako. Kaya pag nagpapaluto ako, masama ba pakiramdam mo? Alam na nila yun. Hindi naman. Crave lang. Ganyan. So, gano'n ang atake. Pero yung asawa ko, si Kosa, sobrang hilig niya sa sabaw. So, dahil nga syempre, si Aya, anak ko siya, nakuha niya yung genes ko, mahilig din siya sa mga masasarsa. So, yun. So, ayan, nahiwa na natin yung carrots. So, gusto ko kasi medyo marami-raming carrots dahil manamis-namis yan pag naluluto. Tapos, yung patatas naman natin, ayun, ganun lang din ang atake. Pero, siguro hiwain natin to ng parang ganito. Ganyan ang atake. Para medyo chunky pa din. Kayo ba? Ano ba ang mga favorite nyong mga pagkain? Kasi gusto ko mag-explore tayo ulit dito sa channel natin ng mga ulam o pagkain na gusto kong lutuin. Gusto ko syempre yung relatable sa inyo na, chef, luto ka naman ito. So, wag nyo kakalimutang mag-comment. Sabihin nyo sa akin kung anong trip ninyo. Grabe, na-miss kong magluto dito sa YouTube. Kasi 'di ba sa Facebook, sa TikTok, ganyan, sobrang limited lang yung oras. Hindi ka ba pwedeng magluto doon na parang abutin ka ng 20 minutes o 30 minutes eh. So ako na-miss kong dumaldal. Ito talaga ako. Ganun. Bakit nga ba ako nahinto? Nahinto ako simula nung kami nung ano mo yun? So, ewan ko, parang feeling ko, hindi ko pa trip masyado, parang ganun. So, ngayon, nagkaroon ako actually last year, sabi ko, babalik na ako sa YouTube kasi namimiss ko na rin talaga. Ngayon, ewan ko, for some reason, hindi naman natutuloy-tuloy. So, sabi ko, ngayon talaga, sobrang light lang. Alam mo yun, parang, eto na, talaga, YouTube na talaga ako ulit. Kasi dati, puro plano lang. Tapos, eto pa, dumating pa yung isang beses na, actually, 2 beses nga yun. Then, nagsushoot ako para sa YouTube. Cancel. Parang siguro mga naka 5 clips na rin ako. Tapos, ewan ko ba't biglang naudlot. Ganun eh. So, parang ibig sabihin, hindi pa para sa akin to ulit. So, ngayon, smooth na lang ulit. Ganun. So, back to it! So, ngayon, happy ako dahil nagluluto na ako ulit ng dumadaldal. So, eto na ang ating patatas at carrots. So, ngayon, ang gagawin natin dito, iluluto na muna natin. So, meron tayong malaking kawa dito. Alam niyo na to, lagi niyo na to nakikita. Ito yung lagi kong pinaglulutuan. Pero, syempre, hindi siya mass flex. So, wala kasing ganito kalaking mass flex. So, wala akong choice. And, very nostalgic kasi gumamit nito, di ba? Alam niyo na, mga lola-lola natin, ganito yung ginagamit. Kawa, o edi. Tsaka, OG yan, OG. Ayan, kapag mag-Janet Jackson na yung kawa natin, syempre maglalagay na tayo dito ng
Golden Peewee Oil. Sa mga nagtataka, no, bakit laging Golden Peewee Oil ba yung ginagamit mo, chef? Si Golden Peewee po ay sponsored natin. Sponsored ng Hazel Chefy. So, ito po ang madalas kong ginagamit. So, ibig sabihin, hindi na po ako bumibili ng mantika. Yes! At malaking bagay po yon sa atin na mga nagluluto. So, sobrang blessing talaga. Katulad ni Betlog ni Mika. Si Betlog ni Mika is 6 years ko ng sponsor. Si Golden Peewee ay mag 2 years pa lang. Si Premium Choice Meat Shop naman ay going to 5 years. Yes. So far, yun lang yung hanggang ngayon nandito pa rin sa atin. Pero the rest, 4 years, mga ganon, mga 4 na taon, may mga ganon. So, happy ako na yung mga brands na nagtitiwala sa atin ay talagang for long term. Tapos ngayon naman si Trigem is for my 2nd year na rin. So, I'm so happy, 'di ba? Kasi lahat ng mga essentials sa pagluluto ay meron tayong sponsorship. At thank you so much po sa lahat ng mga brands na nagtitiwala kay Cooking Ina o kay Hazel Chefy. Kaya para sa mga iba pang mga brand dyan, pagalawin mo ang baso. Tayo mo sinabi, Hazel. O ngayon, paiinitin lang natin tong oil natin bago natin ilaglag yung mga gulay. O yan, kapag Jeanette Jackson na yung pinaka-oil natin, ngayon, ilalagay na natin tong patatas. Ngayon, dahil nga marami siya, di ba? At ganito kadami yung oil natin. Sa mga natatakot na matalsikan ng mantika, so dito nyo ilagay sa gilid. Para hindi kayo matalsikan. Pagsabay na natin yan. O, diba? Walang pumalsik. Tapos, at saka nyo galawin. Hindi nyo kailangan, i-itchan yung ganyan. Talagang tatalsik yung mantika sa inyo. O ngayon, huwag na muna natin haluin yan. Sakto lang na ma-distribute natin na magkaroon ng oil lahat ng mga pinaglalagay nating elemento. Tapos, hayaan lang natin siyang magkalimangina. Ayan, kapag kayo manggina, pwede na natin siyang iahon sa kahirapan. So, perfect na to yung ganitong kulay. Actually, nagugutom na ako eh. Pero tiis ganda. So, natin mag-content ng kaldereta. Pues, magutom ka muna dyan. Kahit si Kosa, hindi pa kumakain. Eto genuine question lang. May nanonood pa ba ng mga recipe video o content or vlog pala dito sa YouTube? Kasi, halos lahat ng mga kilala ko, yung mga recipe video, kunyari may gusto silang matutunan, hindi na daw sila sa YouTube nanunood. Totoo ba yun? Totoo ba yung chismis? Ang sabi nila ay sa black app na or sa blue app na sila naghahanap ng recipe video. Hindi katulad dati, talagang kapag may gusto kang matutunan, ang takbuhan mo ay YouTube, di ba? So ngayon, ganun pa rin ba kayo or hindi na kayo nanonood sa YouTube? Gusto ko lang malaman kasi syempre, nakakalungkot naman kung ganun, di ba? Iba pa rin yung, ang dami yung, alam mo yun, parang iba pa rin yung nagluluto ka sa YouTube tapos parang may connection kayo ng mga kausap mo through your channel. O ngayon naman, dahil naprito na natin yung patatas at carrots, magigisa na tayo. Magbabawas lang tayo ng oil dahil super duper dami. Okay, ilagay natin yung wangba. Ang bango! Ito talaga yung favorite part ko pag nagigisa na ako eh. Ang daming natutuwa kapag nagluluto ako ng ganito kararami. Kasi daw, parang sobrang dali daw para sa akin gawin yung mga ganito kadaming mga lutuin o ganito kadaming putahe. Happy naman ako na maraming natutuwa. Ako naman kasi, maliit, ke konti o madami. Pagka nagluluto ka kasi talaga, alam mo yun, hindi ka matatakot. Kasi iba natatakot sila pag marami na daw eh. Ikaw ba, ganun ka rin ba? Kapag marami ba, parang natatansya mo pa rin ba yung mga nilalagay mo mga ingredients ng taon. Ako kasi, parang nakakalculate ko na siya sa utak ko. Syempre, minsan sumasablay kasi lalo na ako, diba, kutob-kutob lang naman. So, hindi naman talaga ako nagme-measure. So, ako, nasa utak ko na lang din talaga na, kunyari, ganito kadami, ganitong kilo yung lulutuin ko. Parang, ganito kadami din, kunyari, tomato paste yung ilalagay ko. Parang ganun. Parang natatansya ko na talaga siya. Hindi ko alam kung gift ba yun o, ewan ko. Pero yun, hindi ako natatakot kahit gaano karami lutuin ko. Anyway, ito na nga, kayo manggina yung wangba, ilagay na natin yung onion. Ayan. Mas masarap pa rin magluto ng marami dun sa stainless kitchen ko. Kasi dito, ang hina ng apoy eh. Pakit yung apoy ko dito eh. Kasi yung stove ko dito, pakit lang din eh. Yan, hayaan lang muna nating lumabas yung kaluluwa nila.
Ayan, kapag lumabas na yung kaluluwa ng onion, ngayon, ang una nating nilalagay, yung mga aromatics. So, nilalagay ko na kagad yung Josepi Laurel dyan. Tapos, ilalagay na natin yung pepa. Sinasama ko yun sa gisa. O, diba? Nagmukhang may lupa. O, tapos maglalagay tayo ng asin. Sa mga nagtatanong, ilang gramong bato? Ano yung bato na asin na ginagamit ko? Ito po yun. Binibili ko to sa SNR lang. Kasi mukha naman talaga siyang, tignan nyo naman yung itsura niya, diba? Kaya parang tinawag ko, hindi, actually, hindi dahil sa mukha siyang shabu. Hindi, dahil rock salt siya, diba? Kaya bato. So, lagay tayo ng bato. And then, yeah, pag nagisa na natin yan, banding all together, maglalagay na tayo dito ng tomato paste. Ay, mali. Baka pala muna, gaga. Ilalagay na natin yung baka. Perfect! O, igisa muna natin yung baka. Tapos, ilagay natin yung tomato paste. Igigisa rin natin. Anyway, ang ginamit ko nga pala rito ay Premium Choice Meat Shop na beef brisket and beef short ribs. So, hintayin natin magisa ng malala to bago natin ilagay ang tomato paste. Patience is the key. So, kapag nagmamadali ka, wala. Huwag ka magluto. O, ayan, kapag nagisa na natin ng malalayan, sabihin, pwede na natin ilagay ang tomato paste. Ito na yung hudyat. So, ilalagay natin isa't kalahati. By the way, Del Monte, nandito ako. Paggalawin mo ang baso. So, ito, binuksan natin ng wide kasi nga uubusin natin. Pero itong isa, maliit lang kasi nga kalahati lang ang kailangan natin. Kapag may mga natitira kayong ganito, ilalagay nyo sa ref para hindi amagin. Kasi naamag yan. So, ganyan. Tapos, igisa lang natin yan. Ako talaga hindi ako gumagamit ng tomato sauce sa mga sarsa-sarsa ko. Ang ginagamit ko lang lagi ay tomato paste. Ayan. Hayaan lang natin magisa ng malala ulit. Ayan, kapag gisang-gisa na siya, titimplahan naman natin to ng isang sandok na toyo. At isang sandok na suka para anti-panis. Tapos yung sile, ilalagay na rin natin dito para kumapit na yung anghang. Ayan, tapos haluin natin. Ayan, by this time, nagisang-gisa na siya. Ito na yung hudyat na pwede na natin tubigan to at palambutin. So, lalagyan na natin to ng nawasa. So, ayan ang atake. Tapos, tatakpan muna natin to at iintay nating lumambot ng mga 90 days. Siguro mga 40 minutes, malambot na to. Kasi gusto ko talaga sa karne, slow cook. Ayoko ng pressure cooker. Hindi masaya yun. So, hintayin natin yung lumambot. Takpan muna natin. At maglalandian muna kami ni Kosa. Bye. Ayan, tingnan natin kung malambot na. Ay, mukhang konti pa to. Pero, kailangan ilalagay na rin natin yung choknut natin. Kasi syempre, para mas lumasa pa siya. So, meron tayo ditong dalawang choknut na beef flavor, of course. Lagay na natin yan. Perfect. Tapos, ilalagay na rin natin dito yung pampalasa natin o yung mga pampasarap natin. Katulad ng, ayan, naglalagay tayo dito ng pickles relish. Isang bote. Hazel, can I have peanut butter and gata? Yes, naglalagay po ako ng peanut butter at gata sa kaldereta ko. Ayan. Perfect. Haluin lang natin to. So, iintay na natin tong magmantika mamaya. Tuloy-tuloy na to. Kasi nilagay na natin yung mga pampalasa and everything. Oh, malapit-lapit na rin. Tapos, ilalagay na natin dito yung peanut butter and gata. Para mas lalo siyang maglasa. Kumapit na sila. Para magbanding all together na sila ng mga sauce. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit. Ayan, gata. Pwede kayong gumamit ng fresh gata. Pwede rin yung naka-tetra pack. Kayo nang bahala dun. Mawawala din yung lighter color na yan. Babalik yan sa dati. Ngayon, itong peanut butter, hindi natin ito lalahatin. Tansyahin lang natin kasi ayoko naman maglasang kare-kare to, diba? Ganyan lang. May hint lang, kumbaga. Hindi po pwedeng yun ang star. Kailangan kasama lang siya sa elemento ng lasa niya. Sapat na yun. Ganun lang kakonti. Tapos, intayin na natin tong magmantika. Ayan, this time, ilalagay na natin yung liver spread. Isa lang. Nilalagay ko talaga yun sa dulo pagka malapit na siyang maluto. Kasi,
Bakit nga ba? Ewan ko, trip ko lang. Pero feeling ko kasi mas dumidikit siya sa ilalim kapag nilalagay agad. Kasi di ba pampalapot to? So, tsaka pampalasa syempre. So, sa dulo ko siya nilalagay. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin yung, ayan, liquid seasoning. Tapos, itong red bell pepper. Ayan. Para mas lalo siyang masarap. Dati, ang ginagawa ko, iniihaw ko tong bell pepper. Tapos, at saka ko siya nilalagay dito. Pero pwede rin naman ang hindi na. Pero iba kasi talaga yung lasa nun. Parang smoky flavor ang atake. Masarap siya. And then, ilagay na rin natin tong mga pa-green peas. Yun o. Mukha na siyang kaldereta. Ilagay na rin natin tong patatas at carrots natin na prinito natin kanina. Ayan. So, hayaan na natin sila mag-bonding all together dito. Nang malala. Kasi syempre, yung pinakaloob ng patatas, baka medyo matigas pa yan. So, at least, kaluto pa siya. Ayan. O, diba? Eto yun. Okay, pakuluan lang natin to. Okay, tikman natin. Eto yun eh. Ito yung sinasabi kong lasa. Oh, meron pa tayo nakalimutan pala. Wait lang. Dahil malapit na siyang maluto or 90% luto na talaga to, naglalagay ako ng buta or pwede na namang margarine. Pero ako, syempre, pambahay. Maglagay tayo ng buta. Ayan. Mas malinamnam, mas masarap. Ganon ang atake. Sabi na naman ng mga ano dyan, daming butter! Kakainin mo ba to lahat? Uubusin mo ba ito mag-isa mo? Hindi. Yun oh. Ganon. Tapos, hindi yun na nga, may butter na nga, di ba? Ngayon, gagadgaran natin to ng keso. Nasaan ang panggadgad ko dyan? Ito ang aking panggadgad. So, gagadgaran natin ng keso, mami. Para ibang-iba ang atake. Mas masarap, mas malinamnam. Ubusin natin tong kalahati. You know. Ay, perfect. Okay, tapos takpan natin. Hayaan nating mag-melt yung keso. Ayan, alauna, alas 2, alas 3. Boogs. O, ayan, luto na. Luto na. Ayan na. Okay na ang ating kaldereta. So yummy. Grabe. Aliw. Ito na yun. Tara, kain na tayo. Mamaya, aangat yung mga pinaglalagay nating mantika dyan. Ha! So, pwede na tayong kumain. Ano oras na? Alas 4. Perfect! Ito na ang ating beef caldereta. Halika na, kumain na tayo. Ayoko na magpanggap. Grabe na yung gutom ko, day. Gutom na ang Barbie. Kainan na! Ay, sa wakas. Wala pa si Ate Ay, nasa school pa eh. Ang gagawin, kami na lang muna. Nikosa. Oh, it's so yummy. Oh, rice. Parang ano to lunch dinner. Sarsa! Winner dito yung sarsa. Sarsa pa lang. Ulam na. Cheers! Grabe! Alam mo yung lambot ng karne niya, tapos sobrang lasa ng sauce. Para sa mga hindi masyado sa maalat, pwede kayong sakto na to. Pero kung gusto niyo ng mas maalat, magpatis kayo, katulad di Kosa, ganyan. Tapos kumakagat sa huli yung anghang. May litid-litid. So that's for today's video. So sana may natutunan kayo dito sa recipe na ginawa ko, ang caldereta. Don't forget to like, share, and subscribe! Bye! Kain muna kami.